sa atin niya pakiramdam? Ayos lang po, nakakahiya. Mahiya. Kaya ikaw pinamigay ko atin niya. Gusto kong maranasan mo kung paano magpangiti ng tao. Opo. Di ba? I hope we don't fail to see the beauty of being free. Pagkain ka. Forget what you love the most. I just wanna keep you Sige po, ingat po kayo. Bago nga pala mangyari ang lahat, ay heto muna ang mga nangyari. Gumising kami ng maaga ng aming team para nang sa ganoon makahanap kami ng mga pwede naming maipamigay. Dahil nga, sobrang namiss namin ang gawain na ito. Dahil medyo matagal-tagal na rin nang huli namin itong nagawa. Kaya napag-isipan ko na kausapin ng aking team na kung handa ba sila na tulungan ako para sa pamimigay ng munting mga regalo na ito. At sinabi nga nila na kahit ano pa man yan basta't sa pagtulong ay kasama mo kami. Kaya't heto ang aming paghahanda. golden eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am. Holier than I am. I am the dust. You are the rain. At matapos nga naming maihanda ng aking team ang lahat ng aming ipamimigay, ay agad-agad din naman kami na nagbiyahe para nga nang sa ganoon ay marami pa rin kaming mapuntahan ngayong araw. Sa totoo lang, yung dalawa kong kasama, halos ito yung unang pagkakataon na gagawin nila ito. Kaya't ang nasa isip ko o nasa plano ko na hindi ko sa kanila sinasabi ay gusto ko na sila mismo ang mamigay para nang sa ganoon ay mas maramdaman nila o kung ano yung pakiramdam na magpasaya o magpangiti ng kapwa mo tao. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm living. Yeah, I'm lost. Okay, habang nag-aantay tayo guys ng mga taong mabibigyan ng munting regalo, ay nag-agaw ng pansin ko tong bahay nila Ate Ninya. So gusto ko tingnan yung yung sitwasyon kung bakit hindi pa rin ito bumabagsak hanggang sa ngayon. Grabe, naalala ko lahat dito nung time na pumupunta ako dito pa ako pumupunta, tapos alam mo yun, kinakailangan kong pakisamahan si tatay that time kasi nga alam mo yun, may mga kailangan tayong gawin pa para pagkatiwalaan din nila tayo. Kaya ito, tanda ko lahat ng napag-usapan namin dito ni tatay, di ba? Everything nabibisita tayo. Pero nakita ko naman noon kay tatay na tinatanggap niya rin tayo bilang tao. Kumbaga, pinahayaan niya tayo pumunta dito. Pinapasok tayo sa bahay niya bilang tao pa rin. Kumbaga, hindi ko naman siya nakitaan that time ng alam mo yun, ng kagaspangan ng ugali. Kahit na ganun yung ginawa niya. No, kasi syempre, kung talagang alam mo yun, mayroon din siyang ganun na ugali. That time na pumunta tayo dito, dapat nakita din natin sa kanya yun. Pero yun nga lang, talagang kamalian niya na ginawa yung sa anak niya talaga. Pero sa pagtanggap sa tao, wala naman ako din masabi. Pero wala, kasalanan is kasalanan, di ba? So ito yung bahay, pag-iba na siya guys, konting-konti na lang to. Ang inaano lang dito natin niya is yung kuryente. Kailangan daw munang maipalipat dun sa gagawing bahay sa kanila. So next week na yun, papagawa na natin. At ito yung bahay na to, tsaka ito gigibain. Hindi ko alam bakit natatakot sila dito. Sabi nila para daw sila dito may nakikita, ganyan, na si tatay nakikita pa rin daw nila dito. Siguro dahil lang sa takot nila, no? Sa takot nila kay tatay. Kaya siguro nakaka-experience sila ng ganun, na natatakot sila dito sa bahay na to para daw dito sa tatay nakikita nila.
Pero para sa akin, wala naman eh. O, sa kanila, iba-iba naman. Kasi hindi naman ako dito naglalagi, di ba? Minsan lang naman tayo dito pumunta. O, madali na tong gibain, guys. So, nandiyan yung mga tao. Pupunta na rin yung mga tao. So, tara, balik tayo dun. At dito nga, paunti-unti na rin naman na dumarating yung mga tao na kinausap nila Ate Lindy para nang sa ganon ay makatanggap ng munti nating regalo. Made it here, but all I hear are all of the voices inside of my mind, bringing all the doubt and all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for the missing piece, looking for a song to sing, calm this heart inside of me. Oh, it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any scar, higher than any star I reach. Oh, it's the love you are. In the darkness and wind in the sail, I need you, I need you, and oh God, I always will, 'cause it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any scar, higher than any. Dito nga medyo naaantala pa yung aming pamimigay kasi nga nakikita nyo naman sa ating video na talagang bumuhos ang ulan ng mga oras na ito, pero naniniwala kami na ito ay blessing. Deeper than any scar, higher than any star I reach. Oh, it's the love you are. Dito nga medyo dumarami na rin yung mga dumarating na tao at naisip ko lang na baka pwede na din naming simulan ng pamimigay habang wala pa rin yung iba. Kasi nga iniisip ko yung iba dito malayo pa yung pinanggalingan at bukod pa doon baka meron pa rin silang mga bagay na kinakailangan gawin sa kanilang tahanan. Kaya't kinausap ko na rin dito si Ate Lindy na baka nga pwede na itong maipamahagi sa kanila. To calm this heart inside of me. So guys, yan, at magandang hapon ulit sa lahat ng mga viewers natin. Kakatapos na mag-interview kay Ate Ninya at ngayong araw ay unti-unti na din naman dumadating yung mga tao dito. Dahil nga nagsabi ako kay Ate Lynn na baka pwede tayong makatulong din kahit konting blessing lang, as in konting ano lang, pagpaparamdam lang din ng pagmamahal doon sa mga kabarangay nila dito. Kaya sabi ko baka pwede tayong mamigay. At ayun, nag-ipon naman si Ate Lynn ng mga alam niyang ano din, talagang halos deserve din talaga na makatanggap ng konting blessing, di ba? Kasi nakikita ko naman dito kasi almost okay naman dito yung ibang mga naninirahan talaga, malalaki yung bahay nila at may maayos na trabaho. So syempre sa ganito pamimigay, syempre yun namang ano, talagang halos kinakapos din kumbaga sa pang araw-araw. So ayan, nag-aantay na lang kami ng mga iba, dapat doon kami sa court, pero since ganito yung panahon, dito naman si Agustos, dito na lang tayo mamigay para hindi na po maabala yung mga tao magpunta doon, mas malapit dito na lang. So si Ate Ninya mamaya gusto niya ma-experience, so hayaan natin siya ma-experience yung pamimigay ng blessing na ganito. Alright, so kita kasi mamaya after ng mga ilang minuto, baka nandiyan na din naman sila. Sensya na po sa kunting tulong. Maraming salamat. God bless po.
Atin niya. Salamat po. God bless po sa inyo. Susuhan. Thank you po. Huwag na po kayo maya. Thank you po. God bless po. Sana po sa konting tulong. Salamat. Pagkain ka na. Yeah. Sige po, ingat po kayo. Ito. Ay, patis ka nga. Ikaw pala yan. Tingnan mo kung may asin diyan. Ano na, thank you. Sige po. Salamat po. Thank you po ng marami. God bless po. Thank you. Nang ano man po. Nay, antay ako ng payo. Ano ka payo ko? Salamat po. Salamat. Sige po. Salamat. Very much. Salamat po. Tapas na. Dapat nandito kayo sa pasto. Ano ito? Uwan. Ito ano. Tila na. Ano? Thank you. Ingat kayo. Tapos na nga, wala na. Wala daw iba. Dito po. Pila lang po sila dito. Ate Ruby, thank you po. Magsaing ka. God bless po. Thank you ng marami. Yes, mother. Nanay. Nay, konting tulong lang po. Tayo muna. Kayo po. Ako'y upo lang doon at gawin lang mayak pa ako. Ay, sige po. Dali lang. Iya. Iya. Ako lang ito. Ano? Bigay mo kay nanay. Nice mo kayo? Nice lang. Nice lang. Nice lang, good. Salamat po. Po nanay. Sa susunod ulit ha. Oo. Sa Pasko dapat. Dito kayo na. Magmulasan ko. Kuya Marcos, bag mo bukas. Ha? Bukas ang bag mo. Nabasa na yata. Kamusta natin niya pakiramdam? Ayos lang po, nakakahiya. Kaya ikaw pinamigay ko atin niya. Gusto kong maranasan mo kung paano magpangiti ng tao. Opo. Di ba?
O ngayon, na-experience mo na kung paano magpangiti ng tao. Hayaan mo, maraming pang pagkakataon. Kasama ka namin para ikaw mamigay. Ano? Para mas ma-enjoy mo. O sige, ikaw naman Luke, anong paramdam? Masaya din, syempre. Kaya sa ikaw din yung pinano ko para ako naranasan ko na maraming beses na eh. Gusto ko kayo naman. Oh, ano? Ano po yung problema natin, Lynn? Mamaya daw po. Sige po, ingat po kayo na eh. Mamaya pa lang, parating pa lang. Ako may isang Broxy, yung kay Mario. Sige po, sige. Kahit nga may mga kapitbahay sila, kung kapitbahay nila, ibigin na nila. Hindi talaga. Ano, pero kung bukod yung lugar nila, Doon na rin, doon sa Musog. okay. O baka meron, ibigin na natin lahat yan. Iwanan na din. Ito pa. Ha? Nasundo pa. Pahinga muna. Sige, o ano bang plano nyo? Gusto nyo, iwan nyo na yun dyan para ano? Iwanan mo. Para si ate ninyo ng bahalang mamigay. Apa. Ano, sa tingin nyo? Sige po, iwanan mo na din. Iwanan na natin. Sige, pwede naman natin ilagay na doon sa may lamesa sa loob. Ano, pwede? Pagod na yata si ating yun. Pagod ka na ba ate niya? Hindi naman po. Kala ko pagod ka na eh. Okay. Ito na natin po lang po. Ano po na yung pwedeng... Doon daw po ang payong ni Julia. Sige. Doon daw po sa kumuha niya. Hindi makalos. Sige po. Oh, pwede po. Kaya ako nga po pinalo para baka may gagawin pa sila. Alam mo bang itaw? Yeah, napapalit na ng payo. Pagkakulong po yung mga anak-anak nyo. Magagawin natin dito. Para bigyan natin ng mga palaro. Ganyan. Sige, lumakas. Pupunta na ka. Ano? Ano nyo, padadala nyo lang? Ano balak mo din? Kapatid nyo yun eh. Padadala nyo na ba? Pwede na, ipadala na no. Dali mo na po yun para sa kapatid mo. Si Jalin at sa Oo. Mamay. Mamay niya. Maraming salamat. Kapatid at tito. God bless po sa inyo. God bless po. Ako, ano na yung pagkakas. Bali, ang nandyan pa ay si Jalin at kay Mami. Si ano, Dayan. Si Liza. Akin ang dadala. Sige po. Mga ilan po yan? Ikaw na ate, baka akong madula. Ako. Lima pa. 5. Ayun, sakto na pala. 5. May pastora. Ano, iwanan na yan diyan. Ano, tapos pakainin mo muna silang ano. Ha? Kami na, sakto yan. Palagin na lang ko sa ano. Pwede medel. Bababa na natin. Bossing, doon na lang nila mamaya kunin. Sige po. Away na po. Ako na po bala sa inyo. Alright, so yun, iwanan na lang natin dito yung iba kasi may mga pupunta naman yan dito mamaya. Yung pinakabit natin, hindi pala siya talaga totally almost 100% mako-cover niya kasi muntik na kanina. Buti na lang na iangat namin sa sobrang lakas ng ulan, iangat namin yung mga bigas sa pagpatong-patong namin kasi yung gilid niya napapasok pa rin ng tubig. So tama yung sinabi ng ng Ford na ito daw ay hindi talaga 100% mako-cover yung tubig na papasok. Pero ang purpose kasi natin is kapag may mga ikakarga tayo dito, so pwedeng tanggalin kasi yung nasa ibabaw na yan. At least naipamigay na natin, hindi naman nasira. Diba? Ano? Ayos na kayo? Good? Good. O ano, parang mamimerinda doon muna tayo? O doon na tayo kakain sa daan? Ha? Para kasi nahiya na ako, lagi lang tayo pinapakain na itong mga to eh. No? Kaya nga po. Ano? Simula pa ng... Anong gagawin natin? Anong plano? Sa tingin nyo? Kain na tayo? Dito na tayo eh. Kunwari pa nag-iisip kayo, gusto nyo rin naman kumain. So ano ba ano? Hindi nga, seryoso. Kung nakakaya na din kasi, sa labas na tayo kakain. Nakakaya ding tumanggi. So tara, kain tayo. Blessing yun. Oo, tas kain ulit tayo sa labas. Tara, kain tayo. Naipamigay
Pati si Baby Ate, ano? ayuda na. Kaya na kasing lagi kami pinapakain dito eh. Yamot pag kami pumunta sa inyo, ikaw naman papakain sa amin. Ito nang bahala magluto sa inyo. Chef boy to eh. So tara, sige, magmerenda muna tayo. Kakaya din tanggihan kasi. Paras na kaya, no? Kayang kain ng kain. Kakayang tumanggi. Wala tayong malugaran. Paano? Kakain din kasi kayo. O kasi kayo malis, kumain muna kayo. Nasa ano pa? Nasa daan pa. Kain tayo guys. Sarap ng spaghetti. Pinamerienda kami oh. Tama-tama at wala pa kaming tanghalian. Umalis kami kanina. Ano oras tayo umalis kanina sa bahay? Kasi late na tayo nag-almusal. Kaya. Kain po. Ano sa Ilocano yung katawag ng kakain? Manganin. Manganin? Manganin guys. Manganin manin. Mangantayon. Tagturog na. Manganin. Alright, so ayan, tapos na tayo. At marami pang hindi nakakapunta. May mga pupuntahan pa rin kami. Kaya sabi namin, sila naman yung bahala na mag-distribute. At okay naman, ando doon na, dinala na namin. At napamerienda pa kami. Kala ko talaga mayroong may birthday. So, nagluto lang yata sila kasi nga may gantong pamimigay. Kaya maraming salamat, nabusog kami. Yung gutom kanina ng tiyan namin napalitan ng sobrang busog naman ngayon. So, ayun, didiretso na tayo. Busog kayo? Busog? Busog na busog po. Busog na busog, Kaulo. Busog. Ayos? Ayos. Sarap na spaghetti. Sarap na spaghetti. Alright, so tara. So yun nga guys, at nandito na kami sa bahay ngayon at masaya naman ako na kami ay nakapamigay ulit sa pagkakataon na ito ng konting blessing. At ayun nga, talagang alam mo yun, dito iba talaga din yung pakiramdam ko sa pamimigay namin na yun. Nasabi ko, talagang maliit na bagay lang talaga yung naibigay namin, pero yung saya nila at pasasalamat nandoon talaga. Kaya sabi ko, napakasarap din talaga na ginagawa minsan yung ganun, yung pamimigay sa hindi lang sa individual, kumbaga sa sa random people din, makapagbahagi din tayo. Kaya nga sabi ko sa team, sana makagawa pa tayo ng mga ganitong mission. Sana may blessing pa sa atin din na dumating, para na sa ganun ay maituloy natin yung ganito. Kasi sabi ko, di ba, tinanong ko kayo anong pakiramdam, sabi nila masarap sa pakiramdam. So sana, sabi ko, sa mga susunod pa na pagkakataon, sana bigyan tayo ni God ng opportunity na makapagbahagi din sa iba pang mga kababayan natin sa ibang lugar naman, like sa Lucena, marami pa, napakalawak ng Batangas, napakalawak ng Quezon. So sabi ko, ang kailangan lang natin din ay, alam mo yun, tiwala sa team natin na makakain natin itong mga ganitong bagay, na magkakaroon tayo ng bibigyan tayo ni God ng pagkakataon na magawa pa ito. So sa anumang klase yan, feeding program, pagpapakain sa mga bata, or pamimigay ng mga damit sa mga kapos, sa mga kagamitan sa sarili, mga ganyan, pwede natin gawin yan. Tapos pamimigay ng bigas, groceries. Kaya sabi ko, sabi ko sa kanila, tiwala lang, sana magawa natin to kahit once a month, yung ganitong mission. Kasi alam mo yon, na hindi na natin iisipin kung ano man yung pwede maging pagod dito. Ang isipin natin yung makapagpasaya tayo ng tao, di ba? Tsaka sabi ko nga, nandito na kami ngayon sa kalahatian ng lugar ng Bicol at Manila. So nasa Calabarzon tayo. Sabi ko, marami kasi kami dati guys talagang pangarap na, alam mo yun, na kapag may dumarating na kalamidad, sana nandiyan tayo. Kapag nakakapanood kami sa balita, sabi ko, sana nandiyan tayo, tumutulong tayo dyan, mimigay tayo dyan ng bigas. Pero di namin magawa kasi nga napakalayo ng Bicol sa Manila, may mga nasusunugan, hindi kami makapunta. Pero hindi naman natin pinapanalangin na magkaroon ng ganun. If in case na may mga ganyang pangyari, nandito na tayo ngayon sa kalahatian. So wala nang rason para hindi natin yan magawa. Tiwala lang sa sarili na magagawa natin, at tiwala sa Panginoon na ipoprovide niya lahat yan sa atin ang kailangan natin para may pamahagi. Yun lang, tiwala lang sa lahat ng mga bagay na yun, at alam ko din niyo tayo pababayaan. Yun lang naman. At syempre, nagpapasalamat ako sa team ko, kay GM, kay Luke, kay Commander, na sila ay masaya na kami ay nakapagbahagi ngayong araw ng munting biyaya. At sa mga taga dyan sa Rosario,
salamat din po sa inyo dahil na-appreciate nyo na sobra yung mga maliliit na bagay na nagagawa namin. Thank you. Wala akong masabi sa inyo. Ganun na rin kala Ate Lindy na nag-organize ng mga tao, sa kanyang nanay na talagang andyan palagi para pameriendahin kami every time na magmi-mission kami dyan. Maraming salamat. At kay Ate Ninya na naranasan din niya na mamigay, kaya rin siya yung hinayaan kong mamigay para maramdaman niya din sa puso niya kung gaano kasaya yung ginagawa namin sa ibang tao. Diba? Kasi hindi niya naranasan yan. Diba? Never niyang naranasan yan. Kaya sabi ko, gusto ko yung team ko at si Ate Ninya ang makaranas naman nun. Kasi ako naranasan ko na yan eh. Maraming beses ko nang naramdaman yung saya. So gusto ko sila naman yung makaramdam. Kaya hinayaan kong sila talaga. Si Ate Ninya at si Luke. Si GM naman eh nagka-camera kasi that time. So sa susunod si GM naman ang pararanasin natin yan. Okay? So maraming salamat at kita kasi tayo sa susunod na vlog. Sana nandiyan kayo palagi. Maraming salamat sa inyo lahat. Shoutout kay Nino Adelina, Adeleuson, Tita Faye, at sa iba pa. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Ingat kayo, mahal na mahal namin kayo lahat.